Hello mga ka-London! Loan dito, loan doon. For today's video ay panibago na namang online loan application ng ating pag-uusapan. Tara, samahan niyo kung alamin kung ito na ba ang magiging solusyon sa pera problema natin. Ngayong araw nga ay bagong online loan application na naman ang ating i-review. Alamin natin kung ma-approve ba tayo dito, kung magkano ba ang pinapaloan niya para sa first-time user, kung magkano ba ang interes, at kung gaano ba kahaba ang loan term. Sa dami na nga na naglabas na tagsulputang mga ola na bago sa ngayon is ang hirap na ngang makahanap ng legit at totoong makakatulong sa atin sa oras ng pangailangan. Madalas nga is maraming nang naloko nitong mga online loan application na ito, kaya tama ang ginagawa mo na bago ka mag-try ay nanonood ka muna ng ganitong klase ng review para at least bago ka mag-try ay nakasisiguro ka muna na legit talaga ang ola na iyong pag-uutangan. Sa ganda ng mga pinapakita nila sa kanilang ads, madalas nga ay napapaklik tayo at napapaloan ng wala sa oras nang hindi natin chine-check muna kung ito pa talaga ay legit, kung mababa ba ang interes or mahaba ba yung loan term. Kaya naman yung iba is sinasabi nila ay nasira daw ang buhay nila dahil sa mga online loan application na ito. Pero bago nga natin pag-usapan ng bagong online loan application na i-review natin is ipapaalala ko ulit sa inyo na mag-like at mag-comment kayo sa mga videos na ina-upload ko para magkaroon kayo ng chance manalo sa ating pa-GCash giveaway. Every Friday of the week ay mamimigay nga tayo ng papremyo. Ano pang hinihintay mo? Nanonood ka lang, may chance ka pang manalo. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo ay gusto kong i-share yung blessing na nakukuha natin or nare-receive natin dito kay YouTube. At sa darating nga na December ay magpakaroon pa tayo ng Pa-Noche Buena package sa maswerteng mapipili. Mag-like at mag-comment lang sa ating video dahil sa comment section ko i-check at titignan kung sino ba ang maswerteng mapipili. At ayan nga, balikan na natin yung online loan application na i-review natin ngayong araw. Etong i-review natin ngayong araw ay walang iba kung si Pita Cash. Napakataas ng ratings neto ni Pita Cash. Meron na siyang 4.6 na ratings at marami na din ang nakapag-try sa kanya at marami na din ang nakapag-review. So ngayon, i-check na natin kung ano ba talagang ino-offer neto ni Pita Cash. So si Pita Cash ay pwede ka daw mag-loan ng mula 2,000 pesos up to 50,000 pesos. At sabi pa nga dito sa ads niya is fast and simple daw ang application at pwede daw nating bayaran ang ating ilo-loan ng mula 1 month up to 12 months or isang taon. Gaano kaya katotoo itong ino-offer na ito ni Pita Cash? Maaga pa para husgahan natin siya, kaya naman ituloy na natin to para magkaalaman na talaga. At hindi ko na nga pinatagal pa yan at i-download ko na agad yung si Pita Cash. At dito nga syempre, pag wala ka pang account dito sa ola na ito ay kailangan mo mag-register using your active phone number para syempre makapag-send sila ng verification code. After nating makapag-register ay eto na agad ang bumungad sa atin. Meron siyang user guide at dito nga is tatanungin niya kung what is the primary purpose of your loan application. So, agad-agad dito, tatanungin ka na niya kung para saan ba or para saan mo ba gagamitin yung ilo-loan mong pera. At may mga pagpipilian naman dito or may mga options naman dito. Pwede ang home renovation, debt consolidation, medical expenses, education costs. Pwede rin ang business investment, car purchase, vacation or emergency funds at marami pang iba. So, piliin mo na lang dito kung para saan mo ba gagamitin niyang perang ilo-loan mo. At next naman itatanong sa'yo dito is, what repayment term do you prefer? So, tinatanong ka pa nila dito kung ilang months mo ba gustong bayaran yung perang ilo-loan mo. Naku, parang maganda tong online loan application na ito kasi ikaw pa yung pipili kung ilang months. Kung totoo nga ikaw ang pipili at papayagan ka nila, is maganda tong online loan application na ito kasi at least ikaw mismo is makakapag-adjust kung kailan mo siya babayaran or ilang months mo siya babayaran. So dito may pagpipilian na mula 1 month up to 12 months or isang taon. Pero syempre ako, bilang first time user at syempre
tinatry ko lang naman itong online loan application ito para malaman talaga natin kung magkano ba talaga ang pinapaloan niya. So 1 month lang ang nilagay ko dito dahil mas mahabang loan term, mas matagal na pagbabayad is syempre ang katumbas nun is mas mataas na interest rate. And dito nga, tatanungin ka rin niya kung what amount of loan are you looking to apply for? So kung magkano ba yung gusto mong amount na i-loan. So dito, sabi nga sa kanyang ads, pwede daw tayong mag-loan ng mula 2,000 at maximum na 50,000. So itry natin agad yung 50,000 kung talagang ma-approve tayo. And after nga niyan, na-click natin yung apply now, ay naging 20,000 pesos na lang ang credit limit na binigay niya sa akin para sa akin na first time user. Kung totoo itong 20,000 pesos na ito, is malaki pa rin ito para sa first time user. At wala pa akong nakitang online loan application na nagpapaloan para sa first time user na 20,000 pesos. At meron nga itong interest rate na 0.07%. At dito nga sa kanyang ID verification, ito yung mga ID na pwede sa OLA na ito. Pwede ang driving license, UMID, passport, national ID, TIN, health card, postal ID, PRC, SSS, pag-ibig, at voters ID. So marami-rami ang mga ID na pwede dito sa OLA na ito. At after mo nga makapili ng ID, ay syempre pipicturean mo yung ID mo at tapos niyan is facial verification na agad para i-check lang nila kung ikaw ba talaga yung naglo-loan at hindi nagamit yung ID mo para ipang-loan. After naman yan ay personal information na agad. So syempre, yung mga kadalasang sinasagutan din natin sa ibang online loan application kagaya ng education, kung anong natapos mo, marital state or kung single ka ba or married, number of credit cards kung wala, 0, kasali din dyan ang email address, dapat active at nakaka-receive ng messages. Hindi rin mawawala dyan ang address or yung complete address ninyo. After mo nga sagutan ng personal information, dito na agad sa contact reference. Kung ilan, dito sa OLA na ito ay 3 lang ang kailangang contact reference. Ibibigay mo yung kanyang phone number at syempre kung kaano-ano mo itong contact reference na ilalagay mo. Make sure lang na alam nung contact reference na yan na ginamit mo siya na contact reference nga dyan sa paglo-loan para at least kung tumawag man yung mga agent ng OLA ay hindi na sila magulat na may tatawag sa kanila. Kung maaari nga ay kapamilya mo na lang or close friend para at least kung may tatawag is maintindihan agad nila yung dahilan. At napakabilis nga lang din ang proseso ng pag-a-apply dito sa OLA na ito dahil dito na agad tayo sa bank information or kung saan mo ba marireceive yung amount na niloan mo. So, dito pwede ang e-wallet at bank. So, sa e-wallet, pwede ang GCash, PayMaya, GrabPay, Coins, ShopeePay, at OmniPay. At dito na nga tayo sa pinakahihintay nating part, ang pinaka-importanting part ng ating review. Alam ko ito yung pinakahihintay nyo talagang part sa ating review. So, dito nga is kung magkano ba ang na-approve sa akin or kung na-approve ba ako dito kay PitaCash. Ang good news is na-approve ako pero ang tanong kung magkano. Dahil ang sabi niya, ang maximum loan daw na pwedeng ipaloan para sa first time user sa kanyang ads is 50,000. Tapos kanina nung nakapag-register ako, nabago yung amount, naging 20,000 pesos na lang. At ngayon nga, dito sa aking loan details, na-approve sa akin is 2,000 pesos lang po. So, hindi siya naiiba sa ibang online loan application na madalas ang ibinibigay na credit limit para sa first-time user ay 2,000 pesos lang. Ngayon, yung 2,000 pesos ba na to is buo kong nakuha or magkano ang nabawas kung meron? So, dito nga kay PitaCash is, ang makukuha ko na lang dun sa 2,000 pesos na ibinigay sa aking credit limit ay 1,200 pesos dahil yung 800 pesos ay mapupunta sa service fee. Napakalaki din ang mapupunta sa service fee. Wala nga siyang interest, 0, pero yung service fee niya is 800 pesos. At fake news po yung sinasabi niyang 1 month to 12 months na pwedeng loan term dahil 6 days lang ay kailangan mo nang bayaran yung 1,980 pesos. So, mababawasan niya ng 20 pesos, hindi ka na magbabayad ng 20 pesos basta
nakapagbayad ka ng 1,980 pesos bago mag 7 days or 6 days pa lang nabayaran mo na yung 1,980 pesos. So, tanong ko lang sa inyo, okay ba sa inyo yung ganitong mga online loan application? Marami pa rin ba sa inyo ang sumusubok na mag-loan kahit na ganito kataas yung nababawas sa inyong loan amount? Siyempre, ang desisyon pa rin ay nasa inyo kung itutuloy nyo pa rin ba ang pag-loan dito kay Pita Cash. Disclaimer lang, hindi ko po kayo hinihikayat na mag-loan. Ang purpose lamang po ng aking video, ng aking review is para mabigyan kayo kahit papaano ng idea kung magkano lang ba talaga ang pinapaloan neto ni Pita Cash. Pero, hindi rin po tayo pare-pareho na experience sa pag-loan. Pwedeng 2,000 lang ibinigay sa akin, pero sa inyo, pwedeng mas mataas or pwede rin namang mas mababa. At yan na nga ang kabuang review natin dito kay Pita Cash. Hanggang sa muli mga ka-London! Bye-bye!